Okay, ang topic naman natin ngayon is about asset, depreciation, subsequent cost, at saka recognition ng isang PPE. Ang sinasabi dito, ang depreciation daw ay parang systematic allocation ng isang depreciable amount ng isang asset over its useful life. So kung ngayon nga nagagamit mo na siya yung isang asset mo, habang tumatagal bumababa yung value nito. Ngayon, meron tayong under depreciation, meron tayong tinatawag na depreciable amount. Ngayon, yung depreciable amount, ito yung asset na other amount na substitute for cost less its residual value nga daw. So, parang ima-minus mo yung residual value doon or anumang substitute cost doon sa asset. Ngayon, yung useful life, ito naman yung period ng over which nga yung isang asset is ine-expect mo na to be available for use by the company or yung isang entity na yung number ng production or similar units na in-expect nila ma-obtain sa isang asset nila. 'Di ba? So, ito rin yung parang sinasabi kung parang in-expect mo yung isang asset mo kung gaano katagal siya inasahang magagamit sa isang pag-purchase mo ng isang asset na equipment. Ngayon, meron din tayong tinatawag na residual value nga. Yung estimated amount ng entity nga would currently obtain from disposal of the asset after deducting the estimated cost of disposal. If the asset were already of the age and condition expected at the end of its useful life. Parang sinasabi lang ito yung parang tinatayang na halaga ng isang asset mo kapag hindi na ito ginagamit pagkatapos ibabawas natin doon yung isang cost ng isang disposal. Yun, pag gusto mo na siyang i-dispose. Ngayon, meron tayong note dito na sinasabi lang naman na parang sinasabi nga dito kada isang item ng property or ng isang PPE meron siyang parang significant in relation sa total cost ng isang item shall be depreciated separately. Halimbawa, meron kang kotse, kada isang parts ng kotse na yan, hindi mo pwedeng sabihin na depreciate mo na isang buo. Actually, pwede iba-iba yung pyesa niyan, iba-iba rin yung pag-depreciate mo. Halimbawa, yung makina, so nagde-depreciate yung gusto mo ibenta, ilang years mo ginamit, 'di ba? So ano mo yon is ang pag mo i-separate pag nag-compute ka ng depreciation value ng isang asset. Okay, tapos sa depreciation period naman meron tayong tinatawag na start of depreciation. So sinasabi dito yung depreciation of asset begins nga daw pag available na for use yung isang asset when it's already in the location and condition necessary for the capable of operating na manner intended by the management. So parang nagsasabi dito na nagsisimula na daw kapag ang isang asset ay available na nandoon na sa isang location yung condition para ready na siya for gamitin. So once nandoon na siya sa location and automatic na yun, magtatakbo na kaagad yung pag-count mo ng depreciation sa isang asset. Tapos yung end of depreciation naman, ito parang sinasabi lang naman dito, yung depreciation ng isang asset na nagsisis nga at the earlier of the date that the asset is classified as held for sale. So parang mag-end lang ang isang depreciation kapag nandito yung isang asset na classified mo siya held for sale or naka-derecognize siya or naka-fully depreciated yung isang asset. So yung tatlo na yon earliest, 'di ba? So pwede mo na siya kaagad sabihin na end of depreciation na yon. Ngayon, meron din parang dalawang dito na note na nakalagay. Hindi ko alam kung general rule ang tawag nila. Parang sinasabi lang naman dito, yung depreciation does not cease when the asset becomes idle. So parang hindi tumitigil yung depreciation kahit hindi ginagamit ang isang asset. Tuloy-tuloy lang yung pag-depreciate nun kahit nakatambay lang yung isang item mo. Tapos yung pangalawa naman na note dito is yung useful life ng isang leasehold equipment. Yung useful life ng pag-improve or pag-lease ng term alinman dun sa mga maikli na shorter version, whichever is shorter sa improve ng lease na term na inano nila. So yun lang. And then meron tayong uniform charge method. So iba-ibang klase ng method. Meron tayong parang 7 ata na nandito. May tinatawag silang straight line method, composite and group method.
working hours method, production of output method, sum of years digit method, double declining balance method, and 150 declining balance method. So, ang daming method, no? Sa ano naman, uniform charge of method sa computation ng annual depreciation sa straight line method, parang pinapakita lang dito yung cost ng value ng isang asset. Ililess mo dito yung residual value para makuha mo yung depreciable amount ng isang asset. Ngayon, kapag nakuha mo na yung depreciable amount, i-divide mo siya sa estimated useful life ng isang asset, kung ilang years mo nagamit yon. Kung 5 years, divide mo siya sa 5 years. So, lalabas na, makukuha mo na ngayon kung ilan yung annual depreciation niya per year. Yun yung straight line method. Sa composite naman or group method na tinatawag nila, yung composite rate, i-equal mo siya doon sa total annual depreciation, divide mo siya sa total cost. So, yun yung sinasabi dito. Yung composite life naman, yung isa kasi nauna rate, composite rate. Yung composite life naman, total depreciable amount, total annual, ay divide mo sa total annual depreciation. Ngayon, ang mangyayari, yung depreciation mo equals to total cost, multiply mo by composite rate para makuha mo yung depreciation. So, kunin mo muna ang kada isa. Ayan. Tapos sa working hours, yung variable charge na tatawag, tsaka yung usage method. Working hours method, yung computation of annual depreciation, yung cost muna, tapos yung residual value ulit, tapos yung depreciable amount na lahat makukuha mo, di ba? Ngayon mo multiply mo siya sa actual hours, tapos i-divide mo siya sa total estimated hours para makuha mo yung annual depreciation. Kasi may given, minsan ang given is hours. Yun, 'di ba? Pag wala yung yung useful life, ang papakuha sa'yo dito yung hours naman. So ito yung gagamitin mo. I-divide mo siya sa total estimated hours. Kunin mo muna yung actual hours, tapos divide mo siya sa total ng estimated hours para makuha mo yung annual depreciation. Sa production of output method, yung computation dito, same din naman, halos. Nagkano lang is yung hindi naman hours ang pinag-usapan dito. Hindi kung hindi yung actual output. So, parang kukunin mo rin yung total estimated output, i-divide mo siya doon. So, halimbawa, actual output, i-divide mo siya sa total actual output para makuha mo yung magiging annual depreciation niya. Ngayon, yung naka-note dito, yung depreciation method is based on revenue daw that is generated by the activity that includes the use of some asset is not appropriate daw. So, ayun. Hindi raw appropriate. And next is yung sum of years. Ito, estimated useful life plus 1, divide mo sa 2, i-multiply mo sa estimated useful life para makuha mo yung sum of years. And pagkatapos, yung computation mo, annual depreciation na yung susunod mo. Para makuha mo yung estimated useful life ng beginning of years, i-divide mo siya sa SYD. Ayun. So, para makuha mo yung annual depreciation. So, ito yung iba-ibang klaseng approach depende sa problem na ibibigay. Anuhin mo dito yung mga gagamitin mo kung anong method. Kasi ito yung sum of years digit, ito yung parang accelerated depreciation method to eh. So, yun yung gagamitin mo sa SYD. Tapos yung isa naman sa baba ng SYD, yung double declining method. Yung computation of double declining method, yung depreciation rate niya. Yung depreciation rate, yung 2, di-divide mo sa merong amount na 2, divide to estimated useful life. Para makuha mo yung computation of declining depreciation rate nga. Yung depreciation rate, 150%, i-divide mo sa estimated useful life. Yun naman yung sa 150 declining method. Automatic yung 100. Kaya 150, yun yung 150 naman. Yung sa double declining, kaya double, 2 yung nasa taas. Tapos, estimated useful life yung gagamitin mo sa baba. I-divide mo siya doon. Ayun. So, pag nakuha mo na yung dalawa na yun, pili ka dyan kung anong gagamitin mong method. Depende sa problem, yung approach mo. Yung computation of annual depreciation, yung carrying amount na beginning, tapos i-multiply mo yung depreciation rate niya, makukuha mo na yung annual depreciation.
Okay, yun lang.